At sa mga kasama ko dito sa church, thank you for your service kay Lord. At sa mga kasama natin sa bahay, kasama sa bahay. Mga nanonood po sa inyong mga tahanan, tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay mag-worship na kay Lord, tayo po ay mag-prepare. Hopefully, nag-prepare na po tayo ng mga puso natin kanina pa. Pero patuloy tayong mag-align ng hearts natin kay Lord at as we worship Him, let's speak life to ourselves, to our spiritual walks with God, and to our nation as well. We want to remember them, yung mga kababayan natin na nasa lanta ng bagyo. Let's speak life to them. Let's prophesy unto them that even amidst the storm, the hope that we have will be the same hope that they will hold on to. And before we continue, let's read our Bible sa Psalms 40. Ako na lang magbabasa, but I want you to meditate on it and declare this with faith with me. Psalms 40 verse 1, I waited patiently for the Lord to help me, and He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the pit, out of the mud, and out of the mire. He set my feet on solid ground and steadied me as I walk along. He has given me a new song to sing, a hymn of praise to our God. Many will see what He has done and be amazed, and they will put their trust in the Lord. He has given me a new song to sing, a hymn of praise to our God. Many will see what He has done and be amazed. They will put their trust in the Lord, our God. Lord, we thank you this morning that even if things may not be what we want, we know, Lord, that our hope is in you, that you are forever faithful to our lives, that you are forever good, and your love will endure, Lord God. You are strong. We can count on you. And as we count on you, Lord, we pray that you continue to strengthen us as a church, as a city, as a nation, Lord. We want your presence in our lives, your hand to be at work in us, Lord God. So, Lord, we ask for you. We need you, Lord. And we are here. We will worship you. We will wait upon you because you are the God who lifts us up from the miry clay. You put our feet on solid ground, and we will worship you even when it hurts, even when it's not easy, Lord. We will worship you. You are worthy to be praised. You are our God. You are the Lord and King of our lives, Lord, and we will worship you. We speak life because you are our God. You are the resurrection and the life. And we speak life to our dry bones. We speak life to our dry spirits, Lord. You are with us. Your spirit is with us, Lord. And those whom you have, those, Lord, who has your spirit, they are alive and they are free. They are free, Lord. We are free, Lord, to worship you. We are free to lift our hands before you, to hope upon you, Lord God, even when we are down, even when we are in trouble, Lord, you give us life. You give us life. Wake us up, Lord God. Wake within our hearts. Wake within our souls, oh God. Let strength arise. Let faith arise in the name of the Lord, whose name is above every name, whose name every knee shall bow unto, O God. Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise.
nasan man kayo ngayon, sing praise. Lift your voice, lift your hands. Whatever the situation, whatever you are in right now, sing praise. Oh, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Ngayon naman sabihin natin, you are faithful, forever you are faithful, God, forever you are strong, forever you are with us, forever. For the last time, forever you are faithful, forever you are faithful, forever you are strong, forever you are with us, forever, forever. Oh, you are with us, and nothing can be against us, Lord. And our prayer today is that you will wake us up. You will wake us up inside, Lord God, and breathe life to our hearts. Hallelujah. At break of day and hope will rise. We speak your name, we lift our eyes, we tune our hearts to your beat. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alight, your love untamed. It's blazing out, the streets will go forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Alam ko, medyo mouthful yung lyrics ng kantang ito, pero if you try to speak it out loud with faith, let hope arise. It will make you hopeful, it will stir your faith. So I pray, wherever you are right now, even in your homes, let this song speak to your heart. With fire in our eyes, our lives alight, your love untamed. It's blazing now, the streets will go forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. And we will say, you wake within me, wake within me. You're in our lives forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. And now I want you to declare it with me, that forever and always, forever and always, the Lord is with us, never leaving us. Forever, 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 in your love. Forever, 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 in your love. Forever, 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 in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away.
natin yung part na, pero mabagal lang. Gusto ko namnamin natin ang bawat isa. With fire in our eyes, our lives alight. God's love, it's untamed for us. Ano susunod? Fire. Next. With fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed, it's blazing now. The streets will glow forever bright. Glory's breaking through. Isa pa. Fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed, it's blazing now. The streets will grow forever bright. Your glory's breaking through the night. Sing that with faith again, until it sinks in, until faith is stirred. With fire in our eyes, our lives alight. Your love untamed, it's blazing now. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. Oh God, your love endures. Oh, you wait within me, you're in my heart forever. You wait within me, you're in my heart forever. You wait within me, you're in my heart forever. You wait within me, you're in my heart forever. Hallelujah, Lord. Thank you that you are forever in our lives. You are forever our hope. You are forever our refuge and strength. Hallelujah. We continue to hope in you, our God, our King. For you are good. You are good, Lord. You are good. You are righteous. You love justice. Those who seek you and honor you, they will find you. You are righteous. You love justice. And those who honor you will see your face. I will arise and
again. My hope is in the name of the Lord. Speak to yourself. Remind yourself. Let's remind ourselves. My hope is in the name. My hope is in the name of the Lord. Lord, we will continue to worship you and bless your name. Through the ups and the downs, through the highs and the lows. Lord, may you find us worshiping you. May you find us praising you. Blessing your name, O God. His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. And let's sing. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. Rich in love. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing.
today, O God. Lord, we're waiting upon you. You are our King, you are our Lord, and you are coming back for us. And we continue to hope in you, even amidst the storm. Lord, you are holy. And we acknowledge your presence. We acknowledge our frailty. We acknowledge our sinfulness. We acknowledge that we need you, God. We need you in our lives. Oh Lord, if it's not for your presence, if it's not for your grace, if it's not for your mercy, Lord, we will not be standing. We will not be standing here. Oh, what a privilege it is. Oh, what an honor it is to worship you, God. Even in this time, even in this pit, so Lord, we worship you. We bless your name. We will not offer that which cost us nothing. And here is our lives, Lord. Here is our life. We worship you. We want to bless your name. We want to honor you because you are righteous. You love justice. We honor you. We seek your face. Oh, we worship you. And we speak life. Let life be with us, Lord. Breathe life into our hearts. Breathe life into our souls. Breathe life into this city. Breathe life to this nation, oh God. Lord, blessed is the nation whose God is you. Lord, bless this nation. We hunger. We thirst. We cry out. We cry out for our nation. Lord, we don't want to be hypocrites. God, ayaw namin. Ayaw namin, Panginoon. But we cry out. We humble ourselves. We need you, Lord. Oh, we need you, God. And we bless your name. Here is our tears. Ito ang aming mga luha, aming mga boses, aming mga puso. Pinibigay namin sa'yo. Oh, mapulihan ka. Mapulihan ka. Lord, you are on the throne. Your name is above all names. You are King above all kings. You are on the throne and you are in control. And we pray that your hand move. Lord, move. Move in our hearts. Move in our church. Move in this city. Move in this nation. We need you, Lord. Lord, you are holy. You are holy, God. And we need you, Lord. We need you. We thank you for Jesus. We thank you for Jesus. We come before your throne. Lord, we humble ourselves before you. We wait upon you. Oh, we wait upon you. We wait upon you. We need your touch, God. We need you, Lord. And as we wait, we worship you, Lord. As we wait, we worship you, our hope. Hallelujah. We thank you for your presence. We thank you for your touch. And we continue to wait upon you. Blessed be your name. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. We humble ourselves before you. We lay our lives before you, God. Use us as you want us. And Lord, we pray that today, the purpose by which you sent your word be done in our lives. And to every living being who will be hearing this today and for the next few days. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Pinagpala po tayo sapagkat kasama natin ang Panginoon, anuman ang sitwasyon, anuman ang mga nangyari. The Lord is still good and He's still in control. And
As we start, ay mga kapatid sa the House of Blessings who are in their houses and those who are watching this preaching, sa mga kapatid, mga kaibigan, magandang umaga po. And today, let's start with a prayer for our kababayan. And I don't know if you have some friends or kayo mismo ay naapektuhan ng matinding bagyo, baha. O kung sino man, let us pray for our kababayan, our nation. Let us pray. Lord, salamat sapagkat ikaw po ang aming malalapitan. Tunay ang iyong salita na ang mundong ito ay it's decaying, Lord, and it's crying out for you to return so that this dying world will come to live again. Lord, we lift up to you our nation, yung kababayan namin, Panginoon, na nasalanta ng bagyo. Marami ay nawalan ng tirahan, nawalan ng ari-arian. Mayroong mga namatay, Panginoon, nawalan ng pamilya. Tinataas po namin, Panginoon, ang sitwasyon ng bayang ito, ng bansang ito. Sa probinsya ng Cagayan, sa probinsya namin, itong Laguna, Batangas, Cavite, Isabela, and every provinces, sa Catanduanes, Panginoon, sa Bicol regions, every part of the country were affected by this storm, Lord. We are humbling ourselves before you. Wala po kaming may pagmalaki, Panginoon, kundi wala po kaming magawa, Panginoon, kundi manalangin sa iyo, lumapit sa iyo, magpakumbaba sa iyo. Tulad ng sabi mo, Panginoon, that we palitan namin yung aming tawanan sa iyak para sa iba, Panginoon. Yes, we enjoy your presence, but at this moment, we allow you to move in our midst, in our hearts, and use us to intercede, Lord, sa aming bayan. Humihingi po kami ng tulong, humihingi po kami ng biyaya, humihingi po kami ng habag mo, Panginoon, sa aming mga kababayan. Humihingi po kami ng iyong kilos sa aming mga kababayan, sa aming gobyerno, sa lahat ng mga nagre-rescue, sa lahat ng mga involved, and even us, Lord, in our small way, na kung paano po kami makakatulong, Panginoon, una sa pananalangin at in our small way, Lord, na practical na pagtulong-tulungan mo kami, Panginoon, na magawa po ito. Lord, this morning, let your hope arise to every one of us. Not the hope we have in this world. We can never hope in this world because this world is a dying world. But we can hope in you because you live forevermore. Ngayong umagang ito, we dedicate, Lord, our lives to you and we lift up to you our nation, our kababayan. Maybe some of them are still, Lord, in flooded places, Lord. Sila ay lubog pa, nasa bubungan pa, wala pang kinakain. Yung iba namatayan na, nalunod na. But Lord, we are lifting them up to you, Lord God. We are lifting them up to you, Lord God. We just cry out before you, Lord. We are just crying out for them, Lord. Tinataas namin sila sa iyo, Panginoon. And may this nation, may our citizenry, Lord, learn from these lessons, learn from these calamities, Lord. Yes, we are resilient people, but Lord, allow us to be a disciplined people. Allow us to be a prepared people for this nation, Lord, ay talagang laging may typhoon. So allow us, Lord, to be wise people. Thank you, Father God. Ikaw ang may hawak ng aming buhay, kaya po, salamat, salamat. We can hope, we can have faith in you,
at ang aming faith and hope ay buhay. Thank you, Lord God, for this morning. Thank you for your strength. Thank you for your love. Thank you for your joy. Thank you for your peace. Thank you for your people who are praying right now. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Hallelujah. Talagang pag tinignan mo ang news ngayon, nakakaiyak talaga. Pag tinignan mo yung Facebook, nakakaiyak, puro sa baha, no? It's okay na puro sa baha muna. And may I request sa mga kapatid at mga kaibigan sa Facebook na let us be sensitive. Huwag muna kayo mag-post ng mga masaya niyong mga ginawa at sa mga masasarap niyong pagkain. Because it's so insensitive to post something like that. Although maganda namang maging upbeat, but let us be wise. Let us give time for this na talagang makiramay po tayo at manalangin. So, I hope you are not offended sa aking sinabi. No? Kung nakapag-post kayo ng masaya, okay lang naman kasing masaya. But I pray that we'll be sensitive to the situation of our country at this time. And let us pray, no, sa kanila. Now, napaka-timely nitong ating pag-uusapan. At ang pamagat po natin ay we have a theme about hope. Itong buong November ay about hope. So, topic natin ay Let Hope Arise. Yun po yung pamagat natin. Let Hope Arise. Ito po yung Hope in the Midst of Storm, Part 2. No? May Part 1 po tayo. Ito pong Part 2 ay nasa Acts 27. Yung Part 1 po ay it talks about why we need to hope in the Lord. Hope in the Midst of Storm, Part 1. Yun po yung tinatalakay po nun. Why we hope. We hope in the Lord because we have a perfect calling from the Lord. Yun po ang pinag-usapan natin. We hope in the Lord. Why? Because this perfect storm na nararanasan natin, it is a perfect storm for us to be tested in the faith. And why we hope in the Lord? Because we have a perfect Savior. That's the reason why we need to hope. Now, this morning, we will talk about how to hope. Paano ba talaga mag-hope? Paano natin i-stir up, mag-arise yung hope sa atin? Yan po ang pag-uusapan natin. And let us read again Psalms 25 verse 5. Ang ganda nung kanta kanina, My hope comes in the name of the Lord. Hinahanap ko nga kung saan yun eh. May version sa Psalms. Ano mong version? Meron yun sa Psalms, I think. Now, sa Psalms 25, Guide me in your youth and teach me, for you are God my Savior, and my hope is in you all day long. My hope is in the name of the Lord. My hope is in you all day long. Let us always hope in the Lord all day long, all the days of our lives, mga kapatid. Sa mga ganitong pangyayari, talagang ang pag-asa natin si Lord. Maaring ang baha natin dito sa Santa Rosa, sa Cabuyao, sa Binyan, and somewhere sa San Pedro, yung iba talagang may kapatid tayo, may yung church natin doon sa San Pedro, panguna ni Pastor Alfred, doon po ako lumaki at doon po ako nakakilala sa Panginoon sa San Pedro, ay nagbaha po doon, laging nagbabaha po doon. Nagbaha po yung church, nagbaha yung bahay ni Pastor Alfred. So, marami po sa San Pedro. Dito po sa bayan ng Santa Rosa, marami rin po na nabinaha. And dito sa Laguna. And praise God kung hindi kayo binaha. Praise God. Pero let us pray for those who were badly affected, lalo na po doon sa mga namatayan. Dito sa atin sa NCR, sa Rizal. No? So, we need to really hope in the Lord. Now, ang pag-uusapan natin ay sa Psalms 27, ito po'y bagyo, tungkol sa bagyo. At alam natin ang kwentong na ito kung tayo po ay laging nagbabasa ng Bible and pinag-aralan mo na ang Acts. Sa Acts 27, ang kwento po nito ay si Paul ay nakakulong at
dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Inakusahan siya ng iba't ibang akusa na walang katotohanan at kaya nag-apila siya sa na litisin siya hindi doon sa kapulungan ng mga tao na gusto siyang patayin, kundi siya ay nag-apila sa Roma, doon sa highest court wherein the emperor himself will be the judge, no? Yung pinakamataas na pinuno noong panahong iyon, si Nero, no? Nag-apila siya. So, itong sa Acts 27, ito na yung panahon na kung saan sila'y naglalayag na, kasama siya ng mga sundalo na dadalhin siya sa Roma. At may kasama siyang kapatiran dito, una si Lucas, yung writer ng Acts, at saka si Aristarchus. And maybe there are some Christians who were with them na hindi nabanggit ang pangalan. Now, going there ay sila'y kailangang maglayag o sumakay ng barko. At sa paglalayag nila, nakatagpo sila ng nasa lubong nilang matinding bagyo. At doon nga po, ilang araw sila na nag-drip na lang yung kanilang bangka, wala nang direksyon. Yung pupuntahan nila, hindi na nila mapuntahan because of a strong typhoon, just like us, no? Pero mas matindi siguro yung typhoon na ito, no? Ito na yung pinakamatinding typhoon, yung Yolanda tapos yung dito. Sabi nga sa kino-compare yung typhoon na ito na anong pangalan nitong typhoon na ito? Si Ulysses. Grabe, no? Si Ulysses dun sa ano ba yon, sa Iliad, sa Greek novel ay matindi yun si Ulysses. Siya yung talagang brain nung kung bakit natalo yung Troy, if you know the story. Now, Ulysses, the typhoon is really strong din. Grabe. Now, ang kwento po dito kay typhoon, kaya nagkaganito yan. May dumating na Rolly at may dumating na mga iba't ibang mga typhoon na basang-basa na yung lupa natin. Wala na tayong forest, so hindi na nakaano. Kaya yan. At isa pa, talagang global warming, tumataas yung sea level. Kaya si Lord talaga ang ating hope. Now, going back, itong si Paul naman ay doon sa kalagitnaan ng dagat, kasama yung kanyang mga kapatiran, ang mga kapatiran at mga soldiers na nagbabantay sa kanya at mga passengers ng ship, sila ay nakatagpo ng matinding typhoon at hindi na nila alam kung sila'y mabubuhay pa. Sabi sa Bible, sa Acts, ay we lost hope of being saved. Nawala na yung pag-asa nila. Pero si Lord nagpakita nagpakita ang anghel ni Lord kay Paul at nagsabi na be brave, be courageous. Di kayo mamamatay. Di kayo mamamatay. Iyong mga kasama Paul, because you are praying for them, they will be spared. Sila ay mabubuhay. Bagamat lulubog ang inyong barko. At ganun po ang kwento. Yun po ang kwento ng Psalms 27, and if you continue reading Psalms 27, Acts 27, Acts 28, yun na po yung tapos ng Acts At nakarating si Paul sa Rome. Doon po natapos yun Pero ang Acts 27, bago siya makarating ng Rome, matinding bagyo. Now, minsan bago tayo makarating doon sa pupuntahan natin, maraming bagyo. No? Now, again, our topic ay may pamagat na let hope arise. Now, let us read some highlighted verses from Acts 27. Sabi dito, when a light wind began blowing from the south, the sailors thought they could make it, so they pulled up anchor and sailed close to the shore of Crete. But the weather changed abruptly, and a wind of typhoon strength, cold northeaster, burst across the island and blew us out to sea. The sailors couldn't turn the ship into the wind, so they gave up and let it run before the gale. Verse 20, pinutol ko na po yung ano natin para mabilis. The terrible storm raged
for many days, blotting out the sun and the stars until at last all hope was gone. Grabe to. Then, verse 21, no one had eaten for a long time. Finally, Paul called the crew together and said, "Men, you should have listened to me in the first place and not left Crete. You could have avoided all this damage and loss. But take courage, none of you will lose your lives, even though the ship will go down. For last night an angel of the God to whom I belong and whom I serve stood beside me. And he said, 'Don't be afraid, Paul, for you will surely stand trial before Caesar. What's more, God in his goodness has granted safety to everyone sailing with you. So take courage, for I believe God. It will be just as he said. But we will be shipwrecked on an island.'" Mga kapatid, ito yung pinakabuod nung pangyayari sa Acts 27. Now, dito sa verses na ito, gusto ko lang daanan quick observation na may nakita po ako at nakuhang mga nuggets or small nuggets o small nga nuggets, no, nuggets of lessons, no, gold lessons na sa mga phrases dito. Sa verse 13, the sailor thought they could make it. Nung yung mga sailor, yung mga magaling sa barko, magaling sa dagat, akala nila ay kaya na nilang magtuloy-tuloy ng biyahe sapagkat may umihip ng maganda, mahinay na hangin. And they thought they could make it. They thought their plan will happen. Yung plano nila mangyayari. Minsan ganun tayo, no? Nag-iisip tayo. But bagay sa mundong ito, no? Yung mga sailor, kala nila okay na eh, maayos na yung takbo. Pagkatapos, bang. Yung 2020, akala natin okay ang 2020. Wow. Di ba? Oh, we are full of hope. And as a pastor, I preach that 2020 is a new decade and we will have a blast. Di ba? We will grow. Pero ang growth na gusto ni Lord sa atin siguro una talaga yung heart natin, yung faith natin. So we are in a certain world. Pangatlo, itong sailors couldn't turn the ship into the wind. Itong mga sailors na to, expert itong mga to eh. Skillful sila pagdating sa dagat. At talagang pinilit nila na salubungin yung wind para makarating sila sa isla, maging safety sila, magkaroon sila ng shelter dun sa isang isla at makabalik muna sila dun sa daungan. Pero hindi na nila kaya. Ano yung nakita ko po na nugget lesson dito? Expertise is not always enough. Kahit gaano ka-expert ang tao, kahit gaano ka-expert ang kilala mo, ang gobyerno natin, ang sarili natin, ang tatay mo, ang nanay mo, ang anak mo, or you think your pastor is expert, it's not always enough. We are not enough. We need the Lord. Amen. Last, do sa nugget. You should, medyo matindi ito, no? Parang naninisi si Pablo. Sabi niya, dapat kasi you should have listened to me in the first place. Narinig niyo na ba yan? Lalo na yung mga asawang lalaki. Narinig niyo na ba sa asawa niyo yan? You should have listened to me in the first place. Narinig mo na ba yan, Jeff? Hindi na akin mo. Okay. You should have listened to me in the first place and not left Crete. You would have avoided all this damage and loss. Kasi sinabihan na sila ni Paul, wag na tayong maglayag. We are endangering ourselves and our properties. Pero hindi sila nakinig kay Paul. Ang pinakinggan ng kapitan
ay yung mga sailors. So, anong nangyari? Yun na nga. So, never take for granted a good advice, especially the Word of God. Huwag po nating walang bahala ang mabuti at tamang payo. At lalo na ang salita ng Diyos. Because, talagang sa mundong ito, minsan kahit sumusunod ka, since I have said a while ago that this world is uncertain, meron kahit sumusunod ka ay may mga nangyayari na loss. Di ba? Pero mas mabuti nang sumunod tayo so as to prevent. Di ba? So as ma-minimize yung mga loss natin. Now, let us go dun sa gusto nating pag-aralan talaga. Pero I hope ito lang ay may natutunan na tayo. Itong mga nuggets na ito na hindi ko mapigilan na hindi ilagay. Sayang kasi. Baka mawala sa akin. Kasi inaral ko lang to, minsan nagtataka ako, kasi pag nagsusulat din kayo ng devotion, magtataka kayo, pag binalikan nyo, sinulat ko ba to? Di ba? May natututunan ka pa rin. Kaya ayoko mawala ito, isinulat ko at ibinabahagi sa inyo. Now, let hope arise. Now, how hope arise? Paano ba tataas muli ang ating pag-asa at buhay na pag-asa sa Diyos? Una, by having fellowship with God's people. Sabi dyan, verse 2, kung babasahin natin ang buong 27 Acts, Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica, was also with us. Yung with us na yon, si Luke yon. Yung we na yon, kasama si Luke, si Aristarchus, at si Paul. Maybe meron pang mga ibang kapatiran na nandyan. We left on a ship whose home port was Adramyttium on the northwest coast of the province of Asia. So makikita po natin na si Paul, kasama si Aristarchus, si Luke, and maybe some brothers and companions in the faith na kasama niya. And kahit sa kabila, sa gitna ng matinding unos, ng typhoon sa gitna ng dagat, ay as they fellowship, as they encourage one another, ay tumataas yung hope. Ako kanina, every time na Sunday, mas na yung faith ko, na-steer. Pag nakikita ko kayo. Pag iba yung worship and iba yung worship sa bahay, okay lang naman. Pero iba yung in person. Hindi nyo mapansin, will you agree with me? Kayong mga nandito, agree ba kayo na iba yung nandito? Iba yung nakasama mo, yung kapatid mo. Yung nakita mo lang, nakakwentuhan mo lang. Minsan hindi naman kayo nagkwentuhan about the Bible, but nagkwentuhan kayo nung nangyari sa buhay, na-encourage ka. At yung kwento niya ay nagbibigay pag-asa sa'yo. Nalampasan niya yon, yung mga ganon. O kaya nakita mo lang yung kanyang presensya. Sasabihin ko, nakita mo lang yung kanyang pagmumuka, no? Nakita mo lang siya na, makita ko lang kayo, na-encourage ako. I hope ganun tayo sa isa't isa. And yun po yung totoo sa Bible. Sabi, let us not forget meeting together. Why? There is power. There is power in meeting together. Let us be with God's people. Pagka nakasama ka doon sa tao ng Diyos, now even in your houses, if your heart is being connected to us, mga kapatid, yung hope, yung strength, yung faith nag-a-arise. Kasi kung ikaw ay nag-iisa lang, ang hirap. Kailangan natin si Lord, of course, pero kailangan mo kapatid mo. Si Adan, lagi kong inaano to, sinishare. Si Adan, perfecto. Nung nilikha ng Diyos si Adan, perfecto. Pero nung nakita ni Lord si Adan, nung hindi pa, of course, nasa plana ni Lord na likhain niya si Eva, pero nung nag-iisa pa lang si Adan, hindi niya pa nililikha si Eva, anong sabi niya kay Adan? It is not good for a man to be alone. Ibig sabihin talagang tayo ay designed to be with somebody, to be together, lalo na tayong mga Kristiyano. Amen. So, hope arise when we have fellowship with God's people. Pangalawa,
by remembering God's presence. Hope arises when we remember God's presence. Sabi diyan, for last night, an angel of the God whom I belong and whom I serve stood beside me. Of course, angel of the Lord ang nagpakita kay Paul dito. Pero, nung nagpakita yung anghel kay Paul, he remembered the presence of God na yung kahit hindi niya nakikita yung presence o yung si Lord, nagpakita lang yung anghel, alam niya yung presensya ni Lord nandun. Amen? May mga services tayo sa church na may nakakita ng anghel sa atin eh. Doon sa kabila, doon sa building. Meron naman nakita, may maliwanag doon sa pulpito. Pero merong nakakita malaking puting-puti na nakasuot na malaking mama. And I believe it's the angel of the Lord. And not just angel of the Lord yung nandun. I believe the presence of God. And when we remember the presence of God is with us, hope arise. Kasama mo si Lord. Ang sabi ng Matthew 28:19, Lo, I am with you. I will never leave you nor forsake you, sabi sa Hebrews. These are simple verses but elementary verses siguro sa mga matagal na sa Panginoon. Pero minsan nalilimutan natin. Pag nangihina ka sa Panginoon, nabasa mo yung nagmumotor ka o nagdadrive ka, yung isang sasakyan may nakasulat o may naka-sticker doon na verse, o kaya sa isang lugar na daanan mo may verse na nakasulat, it reminds you of the presence of God and hope arise. Amen? Amen? Let us hope. How hope arise? Be with God's people. Huwag kayong kakawala sa church. Kailangan natin ng church. Nag-encourage ako lagi na kailangan mo ang church, kailangan mo ng home church, kasi yan ang magpapalakas sa iyo, sa iyong pananampalataya, sa iyong pag-asa. Huwag kang hihiwalay. At remember, the presence of God is always with us. Huwag tayong ihiwalay sa kapatiran. Laging kinukwento ito ng mga pastor, laging ilustrasyon na yung mga leon, pagka-aatake sa mga bibiktimahin, ang pinipili ay yung humihiwalay dun sa kawan, dun sa marami. Pag humiwalay iyan, yun yung aatakihin niya. At ang sabi ng Bible ay that the devil is like a roaring lion seeking for to whom he devour, no? Kung sino yung kanyang lalapain. That's why it's so essential to all of us to be with the people of God and remember the presence of God. Number 3, the hope arise by remembering we are God's possession. Ano sabi ni Paul 23 ulit? For last night, an angel of the God to whom I belong. Alam niya na kanino siya, sinong nagmamay-ari sa kanya. Sino bang may-ari sa'yo? Yeah. Kaninong pag-aari ka ba? Sa mga mag-asawa, siguro, sabihin ng mag-asawa, akin to. Di ba? Akin ka. May kanta pa nga, akin ka na lang. Pero pagdating sa katotohanan, sino ang tunay na nagmamay-ari sa atin kung tayo ay Kristiyano? Yung aking anak ito, aking asawa ito, yun hindi mo pwedeng itapon eh. Yeah? At pagka meron kang pag-aari, lalo na ng isang napakahalagang bagay, hindi mo yan pababayaan. Yung mga may sasakyan dito, payag ba kayo na sipa-sipain yung sasakyan nyo? Ha? Yung minsan, hindi nyo kilala yung tao, biglang merong sasandal doon sa sasakyan nyo. Anong pakiramdam nyo? Kahit hindi kayo kumikibo, bakit nakasandal yun doon? Nanggigigil ka. Nakaka-relate ba kayo? Sasakyan lang yon. Kasi sa'yo yun. At saka hindi na matigas yung sasakyan ngayon, baka lumukot eh.
Malambot. And that is your possession. Gusto mo, ingatan mo. Meron nga ako kilala eh. Yung sasakyan niya, nung bago yung sasakyan niya, kahit luma na nga, lagi niyang kinukumutan. Sabi ni Pastor Gani, kung gusto mong wag magasgas yung iyong sasakyan, kulambuan mo na lang at wag mong patakbuhin. Yung kay Brother August, hi Brother August, nakapark nga lang doon sa Caltex nabangga eh. Sama ng loob niya. Oh. Ako, nung isang araw, baha pa, lumabas kami ni Tita May. Napasubo kami, baha pa pala. Muntik na kaming tumirik. Kinakabahan ako. Ang tindi ng kaba ko talaga. Kasi, abay, patay tayo dyan. Doon sa tirik yung sasakyan. Pero nasa isip ko, tinanggap ko na titirik ito. Kasi ang lalim ng baha talaga. Tapos iniisip ko rin, buti na lang hindi ako ang nag-insist. Si Tita May ang nag-insist. Ngayon ko lang sinabi yun. Lagot ako mamaya. Kasi siya yung nagsabi, sige, tuloy mo. Ang tahapag pero ako kinakabahan. No, because sasakyan mo yan eh. Sa'yo yan eh. Now, going back. Yung hope arise sa atin, pag naalala natin, sino ba may-ari sa'yo talaga? Si Lord. At ikaw ay naging kay Lord dahil binili ka niya hindi ng pilak at ginto, ang sabi ng Bible. Binili ka niya ng kanyang precious blood. He died on the cross for you. Para ikaw na napatapon dahil sa kasalanan, tayo na napatapon dahil sa ating mga kasalanan, ay muling i-redeem, no? Bilhin uli. At para tayo maging para kay Lord. Now, pagka ba ikaw ay mahalaga, napakahalagat natin kay Lord, akala lang natin hindi. Pababayaan ba tayo ni Lord? Hindi ka pababayaan ni Lord. Ikaw ay pag-aari ni Lord. Let your hope arise. Akala mo, ang hirap ng buhay mo ngayon, kapatid, itong hirap ng buhay sa mundong ito, kung ikaw ay na kay Lord, lilipas din yan. Lilipas din yan. Amen? Lilipas din yan. Lalampas ka din dyan. At dahil ang nagmamay-ari sa atin ay si Lord. Hope arise. Now, number 4, hope arise when we pray. It's so simple. Ginagawa pa ba natin ito? We pray. We always pray sa inyo every night. Minsan kahit pikit na ang isang mata, pag nalimutan na, ay, hindi pa tayo nagpe-pray. Yeah? O yung iba, nag-i-stay pa rin ng 6 p.m., okay pa rin yun. Hindi na natin masyadong, 6 p.m. tayo lahat kasi hindi makagawa ang lahat ng 6 p.m. kasi may mga trabaho na ngayon. No, pero basta manalangin tayo sa isa't isa. When we pray, yung hope arise. Yung pag-asa natin. Sabi doon sa 24, God in His goodness has granted safety to everyone sailing with you. Yung word na granted, it implies na si Lord sinagot yung panalangin ni Paul. Ang panalangin ni Paul, Lord, iligtas mo kami kasama na itong mga kasama namin dito. Kahit hindi Kristiyano, Lord, iligtas mo sila. Lord, maborn again sila. And hope arise. Lord, itong mga kasama ko sa bahay, maborn again. Makilala ka nila na ang pananampalataya talaga kay Jesus ang kailangan. Yung relationship sa'yo, hindi religion. And when we are praying, hope arise. Lord, ang tindi ng aking sitwasyon. Ano ang sitwasyon mo? Hope arise. Lord, ang tindi ng sitwasyon ng aming bayan. Hope arise when we pray. Amen. Mukha kayong mga walang pag-asa yata eh. I pray that our hope arise. Malungkot kasi talaga tayo. Ako malungkot ako. Kaya yung nag-umpisa ako na malungkot talaga ako para sa bayan natin. It's so sad. But let us pray together. Amen? Number 5, by believing to God's promises. These are so simple. Sabi diyan, so take courage for I believe God. It will be just as He said. Maniwala tayo sa mga pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos, all God's promises are yes and amen in Christ Jesus. Sa mga may sakit,
tanggapin natin at i-claim natin ang kagalingan. Hindi porket hindi gumaling yung isang pinag-pray, ay mawawala na yung pananampalataya mo na si Lord nagpapagaling. Ngayon, kung ikaw hindi gumagaling, ang pinakamagandang kagalingan na natanggap natin ay kagalingan ng kaluluwa. Actually, sa Bible, ang daming mga extreme na mga pangyayari. For example, si Lazarus, no? Alam natin ito, na hindi lang basta gumaling yon, nabuhay na muli. No? Kaya tayo po ay laging may pag-asa sa Panginoon. Panghawakan po natin ang pangako ni Lord, ni Jesus. Sabi ng 1 Corinthians, no matter how many are God's promises, gaano man karami ang pangako ng Diyos, yun ay yes and amen in the Lord. Hold on, believe on God's promises. Isa ng pangako ng tao na papako, pero ang pangako ng Diyos mangyayari sa takdang panahon. Nakakalungkot yung mga talaga naaalala ko, nakakalungkot yung mga pictures and videos tungkol sa baha. Pero panghawakan natin si Lord na itong mundong ito na pagunaw na. Tunaw na yung snow natin. Painit talaga yung mundo. Kasi doon sa snow, may nakalock na doon, may nakatrap na carbon dioxide. Pag natunaw yon, lalabas, lalong iinit painit ang mundo. So, parang wala na ba tayong pag-asa? May pag-asa tayo. Papalitan ni Lord ang mundong ito. May pag-asa tayo. Pero habang nandito tayo, patuloy tayong umasa kay Lord. Amen? Amen. Now, these are simple, yet hindi madali. Have fellowship with God's people. Nakakapag-fellowship pa tayo lagi. Lalo na ngayon, in person, hindi tayo makapag-fellowship. Of course, yung presence ni Lord, lagi mong alalahanin. Alalahanin mo na ang may-ari sa'yo si Lord. Patuloy tayong manalangin. And manampalataya sa kanyang pangako. Now, ito'y practical na topic. How to spread hope to others. Una, be a friend. Si Pablo, nung nangusap ang Panginoon through the angel, sabi niya, mga kapatid, mga kasamahan, ang tagal na nating hindi kumakain. Kain na tayo kasi si Lord na aking sinasamba at nagmamay-ari sa akin, may pinadalang anghel para praising. At sinabi niya, hindi tayo mamamatay. So kumain na tayo. Kasi ilang araw at gabi na silang, sino na rito yung nagtagal sa barko? Siguro si Rina, no? Ako, ang pinakamatagal ko sa pandagat na sasakyan, 2 oras. Hindi pa ako nag-overnight o nagkalahating araw. Ayoko. Lalo na yung pagkagabi. Sabi ko, ayoko sasakay ng barko sa gabi. Di ba? Lalo na yung mga barko natin dito sa Pilipinas. Buti umaayos-ayos na. Ngayon, takot na itong mga taong ito. Pero tumayo itong si Pablo na naranasan, natanggap muli ang pag-asa ni Lord. Tayo ay may pag-asa. Ikaw at ako, dahil kay Kristo, tayo ay may pag-asa. Now, tumayo po tayo and be a friend to those people who are experiencing hopelessness. Those who have problems. Those who are confused. Be a friend to them. Tayo tayo. Sabi mo, kaibigan, nandito lang ako. Minsan, hindi mo kailangang magsalita ng marami. Lalo na yung pagkakasama mo. For example, sa namatayan. Minsan, hindi mo kailangang magsalita ng kahit ano. Doon ka lang. Condolence, ganun lang. Huwag mo na sabihin, ay, nauna lang siya. Di ba? Hindi maganda eh. Ay, una-una lang yan. Parang ini-invalidate mo eh. No?
yung kanyang nararamdaman, parang minawalang bahala mo, kapatid, be a friend. Be a friend. And just be there and be a friend. Hindi mo alam kung ano yung pag-asa na sisibol dun sa tao. Pangalawa, how to spread hope to others. Pray and bless. Nag-pray ka para sa sarili mo, then pray and bless. Simple po ito. Ito'y evangelism tool. Pero wag po tayo magpe-pray and bless just for the sake na pinagagawa sa atin. Di ba may ano tayo? Oh, pray and bless tayo. Ganon. Pero ang totoo parang wala na sa atin. Let's pray and bless. Yung talagang may concern. Let's pray and bless. Number 3, give practical help. Di ba sabi ng James, pray ka ng pray sa iba. Pagkatapos, wala ka namang practical na tulong. Paano yan may encourage? Alam nyo, minsan mas nakaka-encourage yung kahit walang prayer, may practical help. Nagugutom. Pagpe-pray mo, bibigyan ka ni Lord. In Jesus' name, bibigyan ka ni Lord. Amen. Wala ka namang binigay na tinapay man lang. Si Jemima, pasensya ka na. Si Jemima, mas malambot ang puso nito sa akin eh. Ako malambot ang puso ko, pero mas malambot ang puso niya sa akin. Pag nagda-drive ako, minsan kasama siya, pagka yung may mga pulubi, yung sa totoo, maraming nagsisindikato sa mga pulubi. Yun ang totoo. Meron akong narinig, hindi ko nasasabihin, na sindikato talaga. May nagdadala sa kanila. Pero sabi ni Jemima, minsan may mga bata na tumapat sa amin sa pasita. May pera ka ba dyan? At talaga naman, hindi siya magbigay. May pera ka ba dyan? Bigyan mo nga yan. Di ba? O, di ba? Totoo. Malambot ang puso, pero talagang binibigyan niya ako ng pag-asa. I'm just telling you this para mapasaya naman tayo. Pero totoo yun, na yung practical. Ang dali-dali kasing God bless you, pero hindi tayo practical. Ang dali-dali sabihin, nakakaawa ka naman. Now, reality, hindi lahat matutulungan natin. Yun ang totoo. Pero at least, kung ano yung pwede nating magawa, gawin po natin. Last Sunday, naganot po tayo, natutulong tayo sa Bicol. Hindi pa natin na ibibigay kasi gusto pa natin bigyan ng pagkakataon ang iba na kapatiran na makapagbahagi. Kahit anong yung kakayanan. Monetary po, magbibigay po talaga tayo yung sa kay Pastor Gani sa pangunguna niya. Nagtanong na nga sabihin ko pangalan mo. Nagtanong na nga si Brother Glenn, Pastor, pupunta po kami, may dadaling kami doon. Praise God, mauuna pa silang mag-asawa. Pupunta sila ngayon sa Makati para makapaghatid tulong. Pastor, baka may papahatid kayo. Sabi ko, bukas na lang. So, kayo po, mga kapatid, I encourage you. Kahit gaano kaliit po yan, malaking bagay po yan. Merong isang kapatid, hindi ko sasabihin ang pangalan, kapatid natin dito sa The House of Blessing, nag-chat kay Tita May. Tita May, gusto kong tumulong, kaya lang, nahihiya ako, yung liit lang ng aking ibibigay. Sabi ni Tita May, kahit maliit lang, basta tumulong ka lang. Tapos nagbigay siya. Kasi talaga namang hindi niya naman kaya na malaki. No? At hindi naman natin kaya lahat na malaki. Pero ang encouragement sa yung practical. Hello? Napakahalaga nun. Napakaganda nun. Hello? Mga kapatid, mahaba na ba ako? Practical kasi itong aking pinagsasabi rito. Pag practical talaga, medyo matagal ako. How to spread hope? Be a friend. Be a friend. Hindi yung, how are you? Okay na kami. Okay. Ganun lang. Yung reality, hindi tayo makakapagpadala sa lahat. Pero at least magbigay tayo at tumulong sa kaya natin.
yung kaya mong abutin, maging practical tayo. Amen? Ngayon, kung ikaw naman nangangailangan ng tulong, tapos hindi ka nabahaginan, huwag ka namang bakit naman silang inuna. Di ba? Huwag ka naman. Hello? Kasi ang tunay nating pag-asa si Lord. Pero yung tayo na gusto nating tumulong, kahit tayo'y kailangan din naman natin, tulong tayo. Tulong tayo. Practical yan. Number 4, show a good example. Madaling intindihin po ito. Number 5, share God's power. Ibig sabihin, mag-share tayo ng word. Amen? Share power and greatness. Ganun lang po kasimple yung aking sasabihin. Una, how hope arise, dapat yung presensya ni Lord, pangako ni Lord ay panghawakan natin, manalangin po tayo, etc. Pero how to spread this hope to others? Be a friend. Siguro yung punong-puno ka na ng pag-asa, baka ito po yung hindi natin nagagawa. Yung how to spread hope to others. Be a friend. Sabi ni Jemima at saka ni Tita May sa akin, Mr. Congeniality daw ako. Doon sa lugar namin, pwede daw akong tumakbo ng presidente ng homeowners. Kilala ko daw lahat. Hinahay ko lahat. Naglalakad kami ni Tita May paghapon. Kumusta po? Magandang hapon. Kasi kailangan yun eh. No? Pag ako po namamalengke, kilala po ako ng mga binibilhan ko. Bisa na ipagpe-pray ko. Na ipagkwentuhan ako. Be a friend. And pray and bless. Pag may pagkakataon, pray and bless. Practical na practical, baka hindi na po natin nagagawa. Dali naman yan, Pastor. Yes, madali. Ginagawa mo ba? Di ba? Yes, madali. Ginagawa mo ba? It's a reminder to all of us. How to spread hope to others, be a friend. Pray and bless. Give practical need. Hindi mo kailangan bigyan ng lahat. Hindi ka naman si Wawa Will. No? Siya nga, hindi rin nabibigay lahat eh. Okay? And show a good example and share the power of God and His goodness and His greatness. Amen. So, I hope you say amen sa mga kapatid sa mga bahay. Patuloy tayong manalangin para sa ating bayan. Pero ang tunay na pag-asa natin ay si Lord. As I've said last Sunday, man's greatest need is salvation. And the greatest provision is Jesus. Ang pinakamatinding kailangan ng tao ay kaligtasan, hindi lang ng katawan, hindi lang sa pananalapi, kaligtasan ng ating kaluluwa. At ang great o the greatest provision na ibinibigay ni Lord sa atin ay si Lord Jesus, our Lord and Savior. Kaya mga kapatid, ano man ang iyong pangangailangan, kasama ng Panginoong Hesukristo, patuloy tayong umasa sa Kanya. Sapagkat ang ating pag-asa ay buhay. Sapagkat tayo ay may buhay na Diyos. Saan ka man naroon ngayon? Medyo malungkot tayo, but smile. Smile. And let the hope and the joy and the peace of the Lord arise in our hearts, and let us spread this hope, because this is the true hope, the living hope in Christ Jesus. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito, sapagkat tunay ikaw ang aming pag-asa. Napakasimple ng aming pinag-usapan. Lord, continue to remind us of your presence. Continue to remind us to be with the believers, na makipag-fellowship po kami sa mga kasama namin sa pananampalataya. And allow us, Lord, to pray always, O God, and to be reminded of your presence, O God, and to believe in your promises. Let that hope arise sa aming mga buhay, the hope we have in Christ Jesus. And let this hope be spread dun sa ibang mga tao. Even as a friend to others, praying and blessing them, Lord, giving practical help sa iba, and showing good example, and preaching the greatness, the goodness, the power of our Lord. Salamat po, Panginoon, ngayong umagang ito. We lift up your name
Let your kingdom come, let your will be done. All glory belongs to you. We claim your blessing. We claim your peace. We claim your love. We claim your anointing. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Kaya nga po mga kapatid, once again, I remind you na yung tulong po natin sa Bicol, sa church na pinamumunuan ni Bishop Gani tomorrow, ipapadala na namin yung monetary help natin. And makakahabol pa po kayo. Kahit gaano kaliit ito, GCash nyo or bank transfer, as ita-transfer natin kay Pastor Gani. No? At ngayon po ay mag-offering po tayo. Hindi po nawawala yan sapagkat hindi nawawala si Lord, hindi nawawala ang pagsamba sa pamamagitan ng ating offering. Wala na tayong ano ngayon dito. No? So I believe yung iba naman nag-offering na through GCash and through bank. Oh, social na tayo ngayon. Eh? So let us pray. Let us pray. Hallelujah. Lord, salamat po sapagkat laging may pagkakataong i-bless ka in the area of giving, Lord. At wala ka namang kailangan. Sa totoo po, lahat ng bagay sa iyo. But you gave us the opportunity and the command to give our tithes and offering for us to show our faith, for us to prove our trust, for us to connect to your unlimited riches in Christ Jesus. So, allow us, by your strength, by your spirit, allow us to obey you, Lord God. And according to your word, we will expect abundant blessing, Lord. Sabi mo, siksik, liglig, umaapaw. More than we ask, more than we imagine, ay dadaloy sa aming mga buhay. Sapagkat ikaw ay Diyos na totoo sa iyong mga salita. So we claim your blessing today. All glory belongs to you. All honor belongs to you. And I declare flow of abundance to my brothers. Miracle, Lord, blessing to my brothers and sisters. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise God. Tutugtog ka? Sige lang. Ano tutugtugin mo? This is the third Sunday of November and may dalawa pa po tayong Sunday. At ang topic po natin ay patungkol pa rin sa hope. Now, ngayon pa lang, pagpasok pa lang ng July, nagpapasko na ako sa inyo na Merry Christmas. No? Sabi ni Glenn, kakantahin nila yung tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Tutuloy talaga ang Pasko. At ano man ang inyong handa, tuloy pa rin ang Pasko. Sabi ni Jemima, wag nang maghanda. Malupit talaga ito eh. Wag nang maghanda. Pamigay na lang yung handa doon sa i-donate na lang. Talagang matindi itong batang ito. Poor president. No? So, mga kapatid, let us hope in the Lord. Announcement. Let us pray that next year ay in-person na tayo. But now, nag-in-person service na tayo. May mga kapatid na rito, yung worship team. Ilan na kami dito. No? So next year, by God's grace, makapag-in-person na tayo. Although baka may limitation yung bilang, baka hatiin natin. Pero pag-uusapan po natin yan. Sa ngayon, I just trust in the Lord and we'll just allow the Lord to guide us. So, since may in-person fellowship na rito, ay hindi na ako ang mag-closing prayer. Ikaw na mag-closing prayer ngayon, kapatid. Nakikita naman tayo doon. Ikaw na mag-closing prayer. Tumabi ka sa akin eh. Nagulat siya. Closing prayer. Nakamaskara ka naman, di ka nila makikilala. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na to, Panginoon. Maraming salamat po sa mga word na aming natanggap sa inyo. Lord, naway
sa pamuhay namin ito, Panginoon. And maging blessing kami sa mga tao, Lord God. Lord, maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So magandang umaga, pinagpalang umaga. In person na kasi, nakikita ko na kayo. So, gano'n naman po tayo dito sa church. Talagang biglaan, ano? Talagang walang programa as the Spirit leads. Mupo ka rito, di sige. So, I believe you are smiling or laughing with us today. Kung kaya niyong pumunta rito, punta po kayo. So, God bless you. Till next Sunday, yung review po natin. Let us share, comment, like, invite, magtag po kayo ng friend nyo for our services na sa Facebook. Tapos sa Wednesday ay merong review yan. Ginagawa nila Hannah, ni Sam, si Mer, inaano niya sa, sa YouTube at Spotify. May bayad na daw sa Spotify eh. That's a joke. Okay? Ibiro yun. Libre po yun. So kung anumang medium na pwede kayo na mag-connect, then praise God. Praise God. Ako po, mismo, pinakikinggan ko ang mensahe na iminensahe ko. Baka kasi may nasabi akong mali. Kung meron, ay kinokorek ko. At ako mismo ay nabibless ako. Dahil it's the Word of God. Ay, sinabi ko yon. So I encourage you to review it. And malaking encouragement din yung review sa mid-week. No? Tignan nyo po yon. At tapos may link na pwedeng i-review yung video. So God bless you till next Sunday. The Lord protect us. The Lord bless us. Use us to be a blessing. God bless you in Jesus' name. Amen.